Si Glenn Davis ay mayroong mga magulang na may isang mansyon sa Toronto na may 29 na silid, mga lingkod at Rolls Royces. Nakilala ni Glenn Davis si Mary Alice Setrington noong nag-aaral pa siya ng agham pampulitika at si Mary Alice naman ay nagtatrabaho para sa Dean ng mga kababaihan sa University of Western Ontario sa London. Noong 1965 kinasal sila sa isang maliit na seremonya ng sibil at nanirahan sila sa Winnipeg, kung saan nagturo si Glenn Davis ng agham pampulitika sa Universidad ng Manitoba. Pagkatapos ng ilang taon bumalik sila sa Toronto, kung saan nagtatrabaho si Davis para sa kanyang ama, si Nelson Morgan Davis, isang business tycoon na nagmamay-ari ng isang conglomerate ng higit sa 50 mga kumpanya ng transportasyon at manufacturing companies at sa kalaunan ay nagmana si Davis ng isang estate na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Si Glenn at Mary Alice ay walang sariling mga anak. Ang mag-asawa ay kumakain at nag-uukol ng oras sa panahon ng bakasyon kasama ang pamilya ni Davis, kabilang ang unang pinsan na si Marcia. Ang ama ni Marcia ay kapatid ni Nelson Morgan Davis, ang ama ni Glenn. Si Marcia at ang kanyang asawa, si Murray Ross, ay may 2 anak, kabilang ang isang anak na lalaki, si Marshall. Si Davis at Mary Alice ay mga ninong ng bata at naging malapit sa kanila. Binigyan ni Davis si Marshall Ross ng isang $2.50 milyong pautang upang magsimula sa isang negosyo sa pagsasaayos ng bahay. Noong Disyembre taong 2005, si Davis ay napalo ng isang lalaki na gumagamit ng baseball bat. Walang naaresto. Pagkalipas ng 17 buwan, siya ay binaril habang naglalakad papunta sa kanyang truck. Noong Marso taong 2009, matapos ang 21 buwan na pagsisiyasat, inaresto ng pulisya si Ross. Sa imbestigasyon ng mga pulisya, binayaran ni Ross sina Dimitri Kosirine at Jesse Smith na kakilala niya sa pamamagitan ng kanyang negosyo sa pagkukumpuni sa bahay at binayaran din nila si Evgeny Vorobiev upang barilin si Davis. Noong Oktubre taong 2011, isang linggo bago magsimula ang kanyang paglilitis, inako ni Marshall Ross na nagkasala siya sa pagpapatay kay Davis. Nangangatuwiran si Ross na nagkakaroon siya ng problema sa pananalapi at naisip niya na si Davis ay maaaring may iiwan na pera para sa kanya kung siya ay namatay. Inamin din niya na naiinis siya na si Davis na isang ampon, ay namimigay ng kayamanan ng pamilya. Naniniwala rin siya na kung ang kanyang pinsan ay patay na makakaya niyang burahin ang isang $2 milyong utang na inutang niya sa Davis Corp. Nag-iwan ng pondo si Davis para kay Mary Alice na ipapasa sa isang listahan ng kanyang mga hinirang na charity kung siya ay mamatay.